So magandang hapon sa lahat. Ngayon ay talakayin naman natin ang mga simulain sa Filipino mula sa Ingles pagsasalin sa larangan ng agham at teknolohiya. So ayon sa kautosang Pangkagawaran bilang 25,1,947. So, isinasaad ito na ang mga asignaturang aralin panlipunan, agham lipunan, wastong pag-uugali, edukasyong panggawain, edukasyong pangkalusugan, at edukasyong pisikal ay ituturo sa Filipino. Samantalang ang agham at matematika ay mananatiling sa Ingles. So, mayroong dalawang pangkalahatang uri ng pagsasalin. Una ay ang pagsasalin pangpanitikan. So, ang pagsasalin pangpanitikan, ito ay ang tula, maikling kwento at salaysay, nobela at marami pang iba. So, ang pagsasalin naman ng agham at teknikal, ito ay ang pagsasalin ng mga balita, formal na salaysay, featured articles, agham, panlipunan, tekstong pambatas, disiplinang akademiko at teknolohiya. So, ang dalawang uri ng pagsasalin ito ay napakahalaga. So, ito ay tatalakayin pa natin sa mamaya. So, dumako muna tayo sa ayon sa London Institute of Linguistics, sinipi ni na Antonio Atiniego Jr. noong 2006 ang kailangang taglayin ng mga tagasalin ng mga tekstong agham at teknolohikal. Ang mga sumusunod. So, ito ay napakahalaga na ang mga tagasalin ay mayroong katangian. So, una ay malawak na kalaman sa paksa o tekstong isinasalin. Ito ang una, ito ay isa sa pinakamahalagang taglayin ng isang tagasalin sapagkat kinakailangan malawak ang iyong kaalaman sa tekstong iyong sinasalin upang hindi mawala ang mensahe ng teksto at ang diwa nito. Ang pangalawa naman ay ang mayamang imahinasyon upang mailarawan sa isipan ang mga kasangkapan o prosesong tinatalakay. So, kinakailangan malawak ang imahinasyon ng tagasalin upang maisalin niya ng tama at kapag kanyang sinalin ay binabasa ng mga mambabasa ay makikita nila sa kanilang mga isipan ang mga imahe, posibleng imahe ng kanilang binabasa o mga larawan na describe ng tagasalin. So, ang pangatlo naman ay ang katalinuhan upang mapunan ang mga nawala at malabong bahagi sa orihinal na teksto. So, ang mga tagasalin ay kinakailangang matalino upang ang pagsasalin ay hindi sobra at hindi rin kulang. Kinakailangang malawak rin ang kanilang kalaman sapagkat mayroong mga bahagi o parte sa orihinal na kinakailangan mapunan ng tagasalin upang ito ay lubusang maintindihan ng mga mambabasa. So, ang pang-lima naman ay pang-apat pa pala. So, ang pang-apat ay ang kakayahang makapili at makapasya sa pinakaangkop na terminong katumbas sa literature ng isang larangan o dictionary. So, ito ay kinakailangan may kakayahang pumili o magpasya ang tagasalin kung ano ang katumbas ng salitang kanyang isinasalin sapagkat maaaring pag ito ay nagkamali ay magkaroon ng ibang kahulugan. So, kinakailangan ang tagasalin ay kumuha ng angkop na salinang salita maaaring sa dictionary upang ito ay mas reliable. So, ang panglima naman ay ang kasanayang gamitin ang pinagsasalinang wika ng may kalinawan, katiyakan at bisa. So, kinakailangan na ang tagasalin ay mayroong sapat na kaalaman sa wikang kanyang pagsasalina ng akda dahil maaaring kapag siya ay kinulang sa kaalaman sa pagsasalina niya ng
wika, maaaring makagamit siya ng mga wikang hindi kaya-aya o hindi angkop sa kanyang isinasalin. So, ang pang-anim naman ay ang karanasan sa pagsasalin sa mga kaugnay na larangan o disiplina. So, kinakailangan ang tagasalin ay mayroong karanasan sa pagsasalin sa mga may kaugnay na larangan dahil kinakailangan ang tagasalin ay mayroong malawak na kaalaman, hindi lamang po limitado ang kaalaman ng tagasalin upang maisalin niya ang buong diwa at kahulugan ng teksto kanyang sinasalin. So ngayon ay dumako naman tayo sa mga suliranin sa pagsasalin ng tekstong agham at teknolohikal. So ang una ay walang katumbas na salita sa tunguhang lingwahe, ang konsepto at simulaang lingwahe. So ang halimbawa nito ay ang web o diskarte. So ang web ay wala po siyang katumbas sa nasalita sa wikang Filipino, subalit mayroong magkaparehong kahulugan pero hindi ito ang literal na kahulugan ng isinasalin ng wika. So, at maaari din hindi maaaring pag walang katumbas na wika sa patutunguhang wikang isasalin ay hindi maaaring magsalin ng literal. So, ngayon naman ay ang pangalawa. So, panghihiram ng mga salita. So, mayroon itong dalawang sampu. So, ang panghihiram na kultura at ang panghihiram na politika. So, ngayon namin muna natin talakayin ang kultura na panghihiram. So, karaniwang hinihiram ang mga salitang nakabuhol na sa kultura na hinihiraman. So, halimbawa nito ay ang sa pagsasalin ng nobelang Hapones, hindi maaaring maihanap ng katumbas ang mga salitang nakabuhol sa kultura ng mga Hapones, which is ang mga salitang ito ay katulad ng tempura, ubi, kimono at marami pang iba. So, sa kultura ay dito ay mahihirapan tayong isalin o hindi maaaring isalin ang mga salitang nakabuhol na sa kanilang kultura sapagkat wala itong katumbas sa patutunguhang lingwaheng pagsasalinan. Ngayon ay dumako naman tayo sa politikal na panghiram. So karaniwang nangyayari ito sa mga bansang nasakop ng iba tulad ng Pilipinas na sinakop ng mga Kastila ng higit 300 years. So dahil dito, maraming salitang hiram noon sa mga Kastila na mas piniling gamitin ang anyong Kastila kaysa sa Ingles. Dahil sa mas malapit ito sa tunog ng ating mga wika. Kaya nagkaroon ng mga salitang hindi ganap o Kastila o Ingles. So ang halimbawa nito ay basic education. So ang basic education ay kung ito ay sasalin sa wikang Filipino, ito ay magiging basicong education. So basic needs at ito ay magiging bisikong pangangailangan. Ito ay maaaring literal na pagsasalin dahil ang basic ay ginawa lamang bisiko at ang investigation ay ginawang investigation. So, maaaring ito ay literal na pagsasalin. So makikita ninyo sa mga salita bisiko, basic sa English ay nagiging bisiko, which is letter K na siya. Pero bago siya naging letter bago naging letter K sa bisiko, naging letter C muna ito. Sapagkat ito ay nagmula sa mga Kastila. Bago ito naging Filipino ay naging bisiko muna ito na letter C bago naging letter K. So, ayon pa rin kina Almario et al., hindi muna iniintindi ng mga tagasalin ang kahulugan or hindi ipabot ng salitang basic bago ito tinumbasan ng basiko. Ito ay kagaya na sinabi ko kanina na hindi mo na inintindi ng mga tagasalin ang nais ipahatid ng
kanila ay sinasalin. So dito ay makikita na ang basic education ay naging panimulang edukasyon. Ito ay isinisalin na nila sa ayon sa ipinapaabot na diwa ng konteksto. So, dito rin ay naging ang basic investigation ay ito ay naging pangunahing investigasyon o unang pagsisiyasat. Hindi na ito naging bisikong investigasyon. So, ngayon dumako naman tayo sa ilang obserbasyon sa panghihiram sa kasaysayan ng panghihiram ng wika. So, mauobserbahan ang mga sumusunod. So, ito ay ang mga obserbasyon sa panghihiram sa kasaysayan. So, ang una ay, ang bansang pinaghihiraman ng mga salita ay karaniwang higit na maunlad at makapangyarihan sa bansang hiniraman. So, kagaya ng bansang Amerika, tayo ay maraming mga salitang hinihiram sa bansang Amerika at ito ay kadalasan nating ginagamit sa pang-araw-araw. At makikita naman natin na ang Amerika ay isang napaka maunlad na bansa. So, ang isa pa sa halimbawa nito ay ang bansang Japan. So, ang Japan ay ginagamit nila ang kanilang pangunahing lingwahe. Ito ay ginagamit nila ang kanilang pangunahe na naging dahilan upang mas maging maunlad ang kanilang bansa. So ngayon ay dumako naman tayo sa kapag ang isang bansa ay matagal ng panahong nalantad sa kultura at buhay intelektual ng ibang bansa, ang wika ng bansang ito ay nahahaluan ng labis-labis na mga salita na mga salitang hinihiram sa bansang naka-impluwensya. So dito ay marami tayong mga salitang hiram na galing sa Kastila na maaaring hindi natin alam na ito ay galing sa Kastila dahil ito ay ginagamit na natin sa pang-araw-araw. Nakalimutan na natin na mga salitang ito ay hiram. So, maraming halimbawa dito na katulad na lamang ng kutsara. Ang kutsara ay nagmula sa mga mananakop na Espanyol at ang lamesa ay mula rin sa mga Kastila. So marami tayong mga salitang galing sa mga Kastila. Sunod naman ay kapag ang isang lahi ay nahirata o namihasa sa paghihiram ng mga salita buhat sa mga bansang naka-impluwensya nito, naghihiram ito kahit na may mga salitang kakahulugan o kakahulugan ng mga salitang hinirap. So gaya ng sinabi ko kanina, dahil tayo ay matagal na panahon sinakop ng mga Kastila, mayroon tayong mga hiram na salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw na mayroong parehong katumbas. So ang kutsara ay pareho lamang po sila. Nagkakaiba lamang po ito sa pagbaybay or sa kanilang spelling. So marami tayong mga hinihiram na mga salita na iniiba lamang natin ito ng spelling. So kagaya ng computer, ang salin sa computer ay computer pa rin, ngunit magkaiba lamang po sila ng spelling. So ang sunod naman ay ang isang karunungan ay higit na mabisang maipapahayag gamit ang wikang ginagamit niya sa pagkuha nito. So dito naman ay mas maipapahayag na tagasanin ang diwa o mensahe ng konteksto o wikang ginagamit niya ay sa pagkuha nito ay marami siyang kaalaman sa wikang kanyang pagsasalinan, mas maipapahayag niya ito na may buong diwa at mas makabuluhan. So ang sunod naman ay ang sa palasap na panghihiram, ang set ng mga tunog at sistema ng panlapi ay wikang nanghihiram ay karaniwang nadaragdagan ng mga tunog at panlaping buhat sa wikang pinaghihiraman. So ang halimbawa lamang po dito ay ang favor. Ito ay nagiging favor. Ang letter F ay napalitan ng letter T. At ang letter B
ay napalitan ng letter B. So, ito ang kadalasan nangyayari kapag tayo ay nagsasalin o nanghihirap ng mga wikang banyaga na sinasalin natin sa wikang Filipino. So, ngayon naman ay sa panghuli. Kung ang pagpapalabaybayan ng mga wikang Ingles ay consistent o fonemetiko ng fonetikmiko ng tulad ng sa Filipino, walang magiging problema sa panghihiram ng mga salita. So, ang ating alpabeto at ang alpabetong Ingles ay magkaiba. Ito po ay isa sa mga naging dahilan kung kaya mahihirapan tayo minsan magsalin ng mga wikang banyaga patungo sa wikang Tagalog. Kaya pinapalitan natin or ginagamitan natin ng alpabetong Filipino ang pagbaybay natin sa mga salitang Ingles na ating isasalin sa wikang Filipino. Yun lamang po. Maraming salamat.